Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin, grabe po ito. Grabe ang gobyernong ito. Abay, kumuha rin pala sila ng 117 billion pesos sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito po'y government owned. Wala pong iniwan sa PhilHealth. Yung kinuhaan po nila ng 60 billion, 89 billion nga yan. Buti na TRO sila, hindi nila nakuha yung 29 billion. Ito po, pilit nilang itinatago. Buti na lang, sumambulat, naisiwalat, at nalaman po natin na kumuha rin pala sila ng 117 billion pesos. At hindi na natin alam kung saan na napunta. Gaya yung 60 billion na nakuha nila sa PhilHealth. Na ngayon, siniro naman nila sa 2025 budget. Hindi nila binigyan ng subsidy. Nakakagalit na po itong talaga. Itong gobyernong ito. Kaya mas maganda po bilang parte nyo, no? I-share ninyo, i-spread ninyo ang information na ito. I-share ninyo ang vlog na ito. Yun na lang po ang magiging tulong nyo. Para malaman po ng lahat ng mga kalahi nating Pinoy, especially mga nagpapakahirap sa ibang bansa, mga OFW. Okay, umpisahan po natin dito po sa Department of Finance na pinangungunahan ni Ralph Recto, no? Ay nag-transfer ng 117 billion pesos. Wala tayong kaalam-alam po dito. At wala silang balak na ipaalam ito dahil kung hindi po ito nabuko, talagang itatago po nila eh. At ngayon, dahil lumalaganap na ang mensaheng ito, ang exposure na ito, malamang magpapaliwanag na naman sila ng palusot na paliwanag. Ganyan po lagi ang ginagawa eh. Maghihintay tayo ng mga ilang linggo, mga 2 weeks siguro bago sila magpaliwanag. At siyempre, pasisinungalingan nila yan. E siyempre, wala silang aaminin na ito'y dinambol nila. Yan po ang hintayin natin. Ang sagot po ni Marcos Jr. So, pero bakit hindi ito isinasa publiko? No? Government fund po ito. Pera po natin, pera ng bayan. Ang malaking tanong nga dito, saan napupunta ito? 117 billion pesos na kinuha po sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ang balita po ay papunta sa program fund. Ang amount po na ito ay mas malaki kaysa sa 90 billion na sana'y makukuha nila sa PhilHealth. Ngunit nagkaroon nga ng TRO, naging 60 billion lang ang kanilang nakuha. Talagang grabe, maiinis ka, magagalit ka na talaga dito sa gobyernong ito. Ang PDIC ay tagapangalaga ng mga deposits sa lokal na bangko na may guarantee na hanggang 500,000 pesos bawat depositor. No, kung sakaling mabankrupt ang isang bangko, merong kang guarantee na 500,000 pesos. Ayon sa mga dalubhasa, nangangailangan ang PDIC ng humigit kumulang 215 billion pesos upang mapanatili ang 5.5% na kabuuang deposit sa bangko. At masisigurong protektado ang lahat ng depositor. Walang iniwan po ito sa PhilHealth, no? Na dapat may 2 taon na pondo na nakaimbak just in case magkaroon ng problema, halimbawa pandemic, etc. Just in case may pondo. Ganon din po ang insurance po ito eh. Ganon din po yun. Walang iniwan po sa PhilHealth. Just in case, dapat mayroon pong nakalaan na 215 na nakaimbak billion pesos. Kinuha na ng 117 billion. Talagang babagsak ang gobyernong ito. Ang ekonomiya natin bumabagsak na. Maaring bumagsak po ang gobyernong ito. Ang gobyerno ni Marcos. Ganyan po ang insurance company. Ngunit matapos tanggalan o kuhaan ng 117 billion pesos, 55% ng pondo nito ang nawala na nagdulot ng pangamba
sa kakayahan nitong magbigay ng proteksyon. Ayon sa isang banker, kung 117 billion ang nawala, paano nila masasabing hindi ito makakaapekto sa kumpiyansa ng mga depositors? Baka ikasama ito. Baka ang gawin po ng mga depositor dito, lalo na yung malalaki, yung kanilang mga deposit, baka i-pull out na nila yung kanilang pera. Yung pera nila at ilagay na lang sa isang vault doon sa bahay nila. Meanwhile, kinwestiyon naman ito ni dating Budget Undersecretary Susara ang pagkuha ng pamahalaan na 117 billion. Ang ganitong sistema aniya ng pagkuha ng pondo mula sa mga government-owned and controlled corporation o GOCCs ay nagpapahina sa kakayahan ng mga ahensyang ito na tuparin ang kanilang mandato. Nakaraan nga PhilHealth, no? This time PDIC. Sabi nila, especially si Marcos Jr., hindi magbabago serbisyo ng PhilHealth, 'di ba? Sinabi niya 'yan. At mayroon pa siyang sinabi, hindi lang magbabago, palalawigin pa natin. Meron siyang interview, sinabi niya 'yan. Sa loob-loob ko, ilang beses na natin narinig yung palalawigin. Kayo, siguro naman narinig nyo. Kampanya pa lang eh. Yung bill, tinatanong siya, itutuloy nyo ba? Ay, oo, itutuloy namin yan. At hindi lang namin itutuloy, palalawigin pa na. Asan na yung pinalawig na Build Better More? Putya, wala nga big ticket na project. Wala nga malaking proyekto si Marcos Jr. Kung mag-uumpisa siya ng malaking proyekto, hindi niya aabutin. Hindi niya na ma-inaugurate. 3 taon na lang siya eh. May sinabi rin siya sa agriculture. Siya pa umupo doon. Nag-secretary siya roon. Palalawigin natin ang ani. Ang dami niya nang sinabing palalawigin. Harap-harapang pambubudol ang ginagawa sa atin. Grabe itong pangulong ito. Ang tindi manloko ng tao. Grabing manloko. Palalawigin. Narinig na naman natin yan dito sa PhilHealth. Every year daw lumulobo ang unprogrammed funds. Itong unprogrammed funds, demonyo ito eh. Hindi sila nasisiyahan sa nakaraang budget. Dinadagdagan ng dinadagdagan. Ang sabi ni Shelo Magno, saan nila kinukuha ang pondo para ilagay sa unprogrammed fund? Kinukuha po nila itong pondo kagaya sa PhilHealth, dito na nga bago sa PDIC para ilagay sa unprogrammed fund. Delikado po ito. At hindi na natin alam kung saan na mapupunta yan. Pero meron tayong mga narinig. Franklin Drilon, sinabi niya, ito po'y ginagamit bilang pork barrel. Ito po'y pinapamudmod sa mga politiko para makuha nila yung mga politiko na maging alyansa nila at hindi sila tirahin, maging kasabwat nila. Dahil magagamit nila ito sa impeachment laban kay BP Sara. So, nakikita natin itong unprogrammed fund, pwedeng gamitin po ito sa impeachment. Sasampalin lang nila ng pera yung mga politiko. Ganyan po, mga mukhang perang mga kongresista sa Congress. Ganyan po ang ginagawa lang nila. Pera. Dahil ang tingin nila, lalo na sa mga tao, mukhang pera. Bigyan mo lang ng pera yan, okay na yan. Ganyan lang yung tingin nila sa mga tao. Sa lahat ng tao, mukhang pera. Pera lang. Bigyan mo lang ng pera, okay na yan. Yung mga pumapalag dyan, bigyan mo lang ng pera yan, tatahimik na yan. Puro ganun lang yung nasa isip nila, pera. Kaya, ang dami nilang kinukuhang pera sa gobyerno para ilaan dito sa unprogrammed fund. Sinabi rin ni dating Yusek Susara na ang ganitong practice ay mas malubha pa kaysa sa unang bersyon ng Maharlika Investment Fund dahil binibigyan nito ng blanket authority ang gobyerno
nakuna ng pondo ang anumang GOCCs na hindi agad nagagamit ang kanilang budget. Sa ganitong kalakaran, posibleng magpatuloy po ang paglipat ng mga pondo mula sa GOCCs patungo sa unprogrammed funds. Yan po ang sabi ni dating Yusek Susara. Lalo na habang malapit na ang eleksyon at itong ang nakaporma na impeachment laban kay BP Sara. Diyan po gagamitin pera natin. Ipapamudmud po para makuha nila ang gusto nila. Of course, hindi lahat yan. May matitira dyan. At yun ang sa kanila. Baka barya lang yung ipamudmud nila dyan. Kasi 117 billion. Isa pa lang yan. Marami pang matutuklasan. Hindi pa lang natin alam. At yung budget nga ng 2025, maraming kinaltasan. 'Di ba? Saan mapupunta 'yon? Well, dinala sa DPWH 228 billion. Dinagdagan ang budget ng DPWH. Saan mapupunta 'yon? Ipamumudmud din sa mga politikong mga mukhang pera para sa kanila mga pet project. At marami nagsasabi na yung mga proyekto ng gobyerno, ng mga politiko, 70% ang nakukurap, 30% lang yung napupunta ng mga 30% na lang yung magagastos nila sa proyekto. 70%. Tapyas yun. Diretso yun sa bulsa. Kasi ganito po yan eh. May general contractor. Yung general contractor, magpapasubcon yan. 30% tapyas agad nila yan. Yung sa subcon naman, ipapakontrata din yan sa mga, kung tawagin mga mason lang, mga ganun lang. Ipapakontrata ulit. So, lipat ng 30%, 40%. Kaya, 30% na lang ang matitira sa proyekto talaga. Kung gagawa man yan ng drainage system, yung kanal sa kalye, o kaya kalsada. 30% na lang ang magagamit sa proyekto. 70% na mapupunta na sa politiko. Sabihin natin 60 or 70%. Ganyan po ang nangyayari sa mga proyekto ng gobyerno. So, kaya totoo yung ginagawa nila na diversionary tactic. Inumpisa nila kay Alice Guo, kawawa. Napaka-cute pa naman ni Alice Guo. Kawawa lang yung tao. Ginawa lang nilang diversionary tactic. Ngayon, BP Sara at dating Pangulong Duterte. Gawain po ng mga komunista ito eh. Ginawa po nila dati ito nung 2022 election. Kay tatay ni Marcos Jr. Patay na yung tao, binabanatan nila ng binabanatan para masira yung anak na si Bongbong Marcos. Which is hindi sila nagtagumpay, nanalo pa rin si Bongbong because of Duterte. Ngayon, ginagawa ulit ng mga komunista. Sinisiraan naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging masama yung anak na si BP Sara. At hindi lang ngayon, pati mga kaalyado po ng Duterte. Ginugurgur nila, sinisiraan nila, especially Bato and Bongo. Dahil may malaki pong chance na manalo, lalo na si Bongo. Kaya sinisiraan nila, ayaw nilang manalo ito at paghahanda sa impeachment versus BP Sara. Nagkakaroon nga rito ng delaying tactics. Di ba 3 impeachment case na ang nahihain? Tapos hindi pa raw natatanggap ng speaker. Wala pa raw sa opisina ng... Magtataka ka, bakit? Ba't hindi pa dumarating? Imposible. Di ba? Delaying tactics. Ano, hinihintay pa yung resulta ng eleksyon? Ha? Kailangan maraming manalo ng mga kaalyado nilang congressman at mga senador. Hinihintay pa. Baka dumating ang March, April, hindi pa rin natatanggap yung impeachment complaint. Wala pa sa opisina ni speaker eh. Delaying tactics. So, hinihintay po kung
anong magiging resulta ng eleksyon kung marami silang magiging kaalyado. Sana naman, huwag tayong magpakatanga. Huwag nyo na iboto yung mga naghihiring-hiring na congressman, na mga matatapang, may mga kaso naman pala, mga kriminal, mga komunistang terorista. Tapos iboboto nyo pa. Intindi nyo naman, para kayong wala talagang alam sa mundo nila. Nakakabuisit. Binoboto pa eh. Ha? Kilala nyo na. Yung mga naghiring-hiring mga congressman. At yung ilang senador. Kaya lang, hindi mga re-electionist yung iba eh. Kagaya ni Cheese, ni Grace po. Mga walang yak pala yan. Si Grace po, mukhang pwesto. Ha? Minaniubra nila yung budget. At alam natin, pinangakuan ng pwesto sa gobyerno dahil magtatapos na ang kanyang termino sa Mayo next year. Parang susunod siya kay Senator Angara na naipwesto na ngayon sa DepEd. Hintayin po natin yan. Sigurado yan. Kaya lang baka kumbaga maging kahihiyan na to kay Grace po, hindi na niya tanggapin yung offer. Kasi mapapaya siya ng mapapaya at babatikusin siya ng bonggang-bongga dito. Kaya pala, pinaboran mo yung budget ni Saldico at ni Tambak dahil sa pwesto. Para kang makapwesto sa gobyerno. Hayop na to. Dapat pala, tama, salamat at hindi naging president itong si Grace po. Si Cheese Escudero, wala nang future yan. Sira na yan. Mahihirapan na nga yan pag nag-re-election. Or baka tumakbo ng vice president yan. Wala na. Dati nang tumakbo yan, natalo. May ambition pa rin yan. Grabe itong mga politiko na to. Lantaran. Akala nila laging tanga ang mga Pilipino. Nalalaman na po namin lahat. Lahat-lahat. At itong mga pilit na kinukubli ng gobyerno, ayan, nasisiwala. Umaalingasaw. Yung kanilang mapanghing amoy. Umaalingasaw po. So, paano yan? Nakuhaan na naman ng 117 billion. Bukod pa po sa mga ang daming na-plug na mga ahensya ng gobyerno. At tingnan ko nga. Nandito po yan. Mga na-plug. Ang dami na palang na-plug. At pilit na ang OBP lang ang kanilang iniimbestigahan. Di ba't mga walang hiya? Ito, COA plugs, COMELEC over 6.1 billion ha. Ang pinag-uusapan dito, billion. No? In unliquidated cash advance. Ito pa. Wait lang. Ito, government agencies, SUCs, plug over 242 billion delayed defective projects. 242 billion po ito. Umaabot na ito sa trillion ang nakukurap ng gobyernong ito. Ito pa isa. COA plug DOLE program for unqualified beneficiaries. Two-time recipient o mga umuulit. Tapos unqualified. Baka mga may kaya naman ito. Nabibigyan pa eh. Hindi po nauuna yung poorest of the poor. Ay ano? Ano bang balita dito? Ito pa. Tupad pala ito. Itong tupad. Mga unqualified beneficiaries. Hindi sila qualified. Yan yung mga natutulungan ng tupad. Kasi ang isip siguro ni Tamba, 'di ba, wala na nga yung 4-piece. Yung 4-piece siguro walang gaanong botante. Etong mga sinasabi nilang sumisweldo ng minimum wage or below minimum wage, yun ang tinutulungan. Kasi mga botante karamihan dyan eh. Sa mga 4-piece, yung estudyante, yung matatanda, parang konti lang ang mga botante dyan. Kaya binawasan nila itong 4-piece na to, yung budget ng 4-piece.
Grabe po itong gobyernong ito. Sabi nga ni Cielo Magno, ito na ang pinaka-corrupt na gobyerno in the Philippine history. Hanggang dito na lang po. Belated po, Merry Christmas and advance Happy New Year. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.